Chapter 6. Ang pag-alis ni Rizal patungong Espanya. Mabuti pang ipagpatuloy na lamang sa ibang bansa ang aking pag-aaral. Dahil aking nakita sa Universidad ng Santo Tomas ang diskriminasyon ng mga Pilipinong mag-aaral. Katulad ko, hindi ko na matiis ang pang-aapi ng mga propesor at namumunuan. Higit na makabubuting ipagpatuloy ko sa ibang bansa ang aking pangarap na maging isang manggagamot. Ang pagtanggap ng liham ni Pasiano galing kay Rizal. Kapatid, nais kong ipabatid ang aking pasasalamat sa iyong pagsuporta sa aking planong pag-alis. Iilan lang kayong nakaalam, aking ninais na tulad ni Ate Saturnina, Lucia, Teotonio ang mga Valenzuela, ang aking ilang matalik na kaibigan. Kung maaaring ipabatid mo sa ating magulang, sa aking minamahal na si Leonor, patawarin nila aking biglaang paglisan. Hindi kailanman kalimutan ang aking misyon at ito ang pag-usurba sa ating pamumuhay ng kultura, lingwahe at iguana, industriya at komersyo. Ang gobyerno at batas sa Europa, ito ay magsisilbing paghanda upang makatulong sa pagpapalataya sa ating bansa na inaapi, napagtapakan, lubos na nagmamahal, Pepe. Ikatlo ng Mayo taong 1882 ay nakasakay sa barkong Salvadora si Jose Rizal. Ito na ang simula ng kanyang paglalakbay patungo sa kanluran. Sa wakas, ako'y nakarating na rin sa Espanya. Ibang-iba ito sa aking bayan. Noong una'y hindi ko gaanong nagustuhan ang Barcelona. Ngunit, habang ako'y nagtatagal rito, unti-unti kong nagustuhan at naramdaman ang pagiging malaya. Naging magaan ang mga sumunod na araw ni Rizal sa Barcelona dahil ang ilan sa mga kamag-aral niya mula sa Ateneo ay kanyang natagpuan at nakasama dito. Bilang pagbati sa kanyang pagdating, sila ay naghanda ng isang piging dito sa Plaza de Catalunya. Napagpasyahan ni Rizal na umanib sa Círculo Hispano-Filipino, isang organisasyon ng mga estudyanteng Filipino sa Madrid kasama ang ilang Espanyol na dating nanirahan sa Pilipinas. Karamihan ay ang mga liberal gaya ni Don Pablo Ortiga y Rey. Chapter 7. Paris patungong Berlin. Nagtungo si Rizal sa Paris at Alemanya para makapagdalubhasa sa optalmolohiya, nang sa gayon ay magamot niya ang kanyang pinakamamahal na ina. Nobyembre 1885 to Pebrero 1986, nagtrabaho si Rizal bilang katulong ni Dr. Louis D. Wickert, nangungunang optalmolohistang Pranses. Salamat po. Bumisita si Rizal sa kanyang mga kaibigan gaya ng pamilya ng mga Pardo de Tavera. Buti na parito ka, kaibigan. Oo nga, katapos ko lang magtrabaho doon sa klinika ng doktor. Tapos naisipan kong pumasyal dito. Masayang nagkukwentuhan ang mga magkakaibigan. Sa Heidelberg, nagtrabaho si Rizal sa ospital ng sa ilalim ng direksyon ni Dr. Otto Bing. Dok, sa pagtanggap mo sa akin dito. Wala ka naman, hayaan mo ikaw ay talagang matututo sa ilalim ng aking supervision. Hulyo 31, 1886, isinulat ni Rizal ang uning niyang liham sa wikang Aleman kay Professor Ferdinand Blumentritt, direktor ng Ateneo ng Leutmeritz, Austria. Dear Blumentritt, I have heard that you are studying our language and that you had already published some works about it. Permit me to send you a valuable book written by my countryman. In our language, the Spanish version is Viduque
because the author is only a modest writer, but the Tagalog part is good. And it's precisely that language spoken in our province, truly yours, Rizal. Nobyembre 1 ng gabi, narating ni Rizal ang Berlin at nakilala niya ang author ng Travels of the Philippines na si Dr. Theodore Habor. Nagtrabaho rin si Rizal sa klinika ni Dr. Carl Ernest Switzer, bantog na 5 ophthalmologista. Chapter 8. Nailathala ang Noli Me Tangere. Enero 2, 1884, ipinanukala ni Rizal sa isang grupo ng mga Pilipino ang pagsulat ng isang nobela. Sinimula ni Rizal ang pagsusulat ng nobela na pinamagatan niyang Noli Me Tangere, isang parilalang Latin na ang ibig sabihin ay "Huwag mo akong hawakan". Isinulat niya ang huling kabanata ng Noli sa Wilhelmsfield noong Abril hanggang Hunyo 1886. Naging tagapagligtas ng Noli Me Tangere si Maximo Viola. Sa kanyang pagsusulat ng nobelang Noli Me Tangere ay naranasan ni Rizal ang matinding paghihirap. Halos wala na siyang makain at nanginginig na sa gutom. Natapos na ni Rizal noong Pebrero 21, 1887 ang Noli Me Tangere at lumabas sa imprenta noong Marso 21, 1887. Inalis ni Rizal ang tauhan sa nobela na sina Elias at Salome kaya hindi naging bahagi sa nailathalang nobela. Inahandog ni Rizal ang nobelang Noli Me Tangere para sa bayang Pilipinas.